Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakamainit na balita ngayong araw na ito dito sa mundo ng cryptocurrency. Mula po sa UFC champion na si Ginoong Conor McGregor na naglabas po ng kanyang sariling meme coin hanggang sa pagdiriwang ng ika-50 kaarawan ni Ginoong Satoshi Nakamoto, ang misteryosong creator po ni Bitcoin. At syempre ang bagong issue po sa pagitan ng US SEC at ang stablecoins na posibleng makaapekto sa buong crypto market. Yan, kung isa ka pong crypto investor, trader o kahit curious ka lang dito sa mundo ng crypto, siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo dahil sasagutin po natin kung ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung sino po ang bagong celebrity na pumasok dito sa mundo ng crypto. Yan, ang isa po sa pinaka-viral ngayong araw na ito ay ang pagpasok po ng UFC champion at Irish political candidate na si Ginoong Conor McGregor dito sa mundo ng crypto. Oo, tama po ang narinig ninyo. Nag-launch po siya ng kanyang sariling meme coin na tinawag po na Real. Yan, Real. REAL. Ginawa ito sa pagkikipagtulungan niya sa isang DAO o Decentralized Autonomous Organization na tinatawag po na Real World Gaming. Ang token ay inilabas sa pamamagitan po ng tinatawag na Sealed Bid Auction. Ayan, isa po itong paraan ng pagbebenta kung saan ay hindi alam ng mga kalahok ang bids ng iba para patas ang laban. Ayon po sa mga spokesperson ng project, ginawa nila ito para maiwasan ang bots at saka snipers na madalas na nagpapatakbo ng presyo sa token launches. Sabi pa nga ni Ginoong McGregor, "This is about transparency. We are showing the world how it is done with integrity." Ayan. Ngunit sa ngayon ay halos $144,530 pa lamang ang naliliko mula sa target po nilang $3.6 million. Ibig sabihin ay medyo mabagal ang adoption. Pero hindi natin alam, baka sa mga susunod na araw ay magbago pa ito. Ayan, baka hindi na gaanong sikat itong si Ginoong Conor McGregor. Ayan. Kaya hindi tulad ng dati. Siguro nung sobrang kasikatan po niya ay sa kanya ginawa siguro ito ay talagang magkakaroon talaga ito ng ayan, mabilis siguro na makakalikom sila ng kanilang kinakailangang pondo. Kaya ayan, ngayon is bakit po mahalaga ang dito naman po tayo kay Ginoong Satoshi Nakamoto, ang misteryosong creator ni Bitcoin. Yan, at nakontent na po natin kanina yan, yung ika-50 kaarawan niya. Yan, ngayon is bakit po mahalaga ito? Alam nyo ba na ngayong April 5 ay itinuturing na ika-50 kaarawan ng mismong si Ginoong Satoshi Nakamoto? Siya po ang pseudonymous creator ni Bitcoin. Bagamat hindi natin alam kung sino talaga itong si Ginoong Nakamoto, ayon po sa isang archive profile sa P2P Foundation, sinabi niya noon na siya ay 37 years old at siya po ay tiga Japan at isinulat niya ang birth date niya bilang April 5, 1975. Pero teka, bakit ba ito mahalaga? Una, kahit na hindi natin alam ang tunay niyang pagkatao or identity, ang kanyang pagiging anonymous ay naging pundasyon sa decentralized na environment ni Bitcoin. Wala pong central authority, walang CEO si Bitcoin, walang kontrol mula sa gobyerno o iisang tao. Kaya naman ay nananatiling malaya ang system. Pangalawa, ang wallet na konektado kay Ginoong Nakamoto ay may hawak na higit 1 million BTC. Oo, 1 milyon. Pero 16 years na po, 16 na pong taon nang hindi ginagalaw ang laman nito. Kahit pa ang halaga ng Bitcoin ay umabot na sa $109,000 kada isa noong buwan ng January. Isipin mo yon, kung ito'y ibinenta, magiging trilyonaryo na po siya. Pero hindi po niya ginalaw. Dahil dito, maraming naniniwala na si Ginoong Nakamoto ay hindi lang matalino kundi may principle na rin po siya. Ayan. Ngayon is dito naman po tayo sa pangatlo. Ang issue sa SEC yan, at saka stablecoin. Ayan, ang issue po ng SEC sa stablecoin. Ngayon ay ito na rin ang isa sa pinakamainit na usapin ngayon. Yan, ang galaw ng US Securities and Exchange Commission laban sa mga stablecoins.
Kamakailan lamang ay inilabas po ng SEC ang panibagong guidelines kung saan ay sinasabi po nila na may ilang mga stablecoins na hindi itunuturing na securities. Sa madaling salita ay hindi na sila sakop ng ilang reporting requirements o mga regulasyon na ina-apply sa ibang investments. Pero hindi lahat ay natuwa. Si Caroline Crenshaw, isa po siyang commissioner ng SEC at kilalang kritiko ng crypto, ay nagsabi na mali ang analysis ng SEC. Ayon po sa kanya ay may mga legal and factual errors sa guidelines at tinago daw nito ang mga tunay na panganib o risk ng stablecoins. Binatikos din niya ang ideya na ang mga issuers ng stablecoins ay may kakayang i-stabilize ang presyo at i-redeem ito anumang oras. Kaya sa tingin niya ay hindi ito realistic at delikado para sa mga investors. Sa kabilang banda, marami pong crypto supporters ang natutuwa sa guidelines na ito. Para po sa kanila, ito ay isang hakbang na papalapit sa regulatory clarity. Ibig sabihin ay mas malinaw na ngayon kung paano po gagamitin at i-regulate ang stablecoins. At ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya yan, ang una ay ang meme coin ni MacGregor ay isa na namang halimbawa ng kung paano nagiging mainstream ang crypto. Habang mas marami pong celebrity ang pumapasok, mas dumadami ang tao sa crypto ecosystem. Positibo ito para sa liquidity at saka adoption. Pero kailangan po natin na maging maingat, sapagkat hindi po lahat ng celebrity coins ay maganda para sa long-term investment. Pangalawa, ang patuloy po na anonymity nitong si Ginoong Satoshi Nakamoto ay paalala sa atin ng core values ng crypto. Yan po ay ang privacy, decentralization at saka trustless system. Bilang mga Pinoy, isa ito sa mga dahilan kung bakit patok ang crypto sa atin. Dahil ito ay alternative system sa mga traditional na bangko. Pangatlo, ang issue po sa SEC ay importante para sa global regulation. Dahil marami pong stablecoins ang ginagamit ng mga Pinoy crypto users sa pag-hold at saka pag-trade, dapat po nating bantayan kung paano po ito tatamaan ng mga bagong patakaran. Kung magka-problema po sa stablecoin market, maaaring maapektuhan po ang value ng ating mga assets na hino-hold. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman rito ay ang mga nangyayari ngayon ay paalala kung gaano po ka-dynamic ang mundo ng crypto. Isang araw may bagong meme coin. Kinabukasan may government regulation. Bawat galaw ay may epekto sa market. Kaya dapat lagi po tayong updated at saka mapanuri. Tungkol po sa coin ni Ginoong MacGregor, interesting naman po siya. Pero parang marketing move din. Hindi ko siya i-recommenda bilang long-term investment hanggat wala pang malinaw na utility o ecosystem nito. Kay Ginoong Satoshi Kusama naman ay Satoshi Nakamoto pala. Si Ginoong Satoshi Kusama ay ang lead developer po yan ng Shiba Inu. Yan, kung minsan ay nagpagpapalit ko po sila. Yan, si Satoshi Nakamoto, siya po ang Bitcoin creator. Yan, at masasabi kong saludo pa rin po ako sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit tayo ay may ganitong teknolohiya ngayon. Sana man lang ay kahit sa susunod na 50 years, manatili siyang anonymous. Kasi doon talaga nakasandal ang kalayaan ni Bitcoin. Yan, pagdating naman po sa SEC, habang gusto natin ng regulation para sa safety natin bilang mga investors, dapat malinaw at saka balanse ang pagpapatupad nito. Hindi dapat tinatakot ang innovation. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.